Genesis, ang lahi ni Esau, ika-36 na kabanata. Ito ang mga anak ni Esau na tinatawag ding Edom. Ang napangasawa ni Esau ay mga Kananeya, si Ada, anak ni Elon na Hiteo, si Aholibama, anak ni Ana at apo ni Sibeon na Hiveo, at si Basemat na anak naman ni Ismael na kapatid ni Nebayot. Ang anak ni Esau kay Ada ay si Eliphaz, kay Basemat ay si Reuel, at kay Aholibama ay sina Heus, Halam, at Kore. Silang lahat ay pinanganak sa Kanaan. Nag-ibang lupain si Esau kasama ang kanyang mga anak, mga asawa, mga tauhan, pati ang mga baka at dinala ang lahat ng ari-arian. Iniwan niya si Jacob sa Kanaan sapagkat ang lupaing ito'y hindi na sapat sa mga kawan nila. Sa Seir na nirahan si Esau. Ito ang mga anak ni Esau, ang pinagmulan ng mga Edomita sa kaburulan ng Seir. Si Eliphaz anak kay Ada, at si Reuel kay Basemat. Ang mga anak naman ni Eliphaz ay sina Teman, Omar, Sepho, Gatam, at Kenas, at si Amalek ang naging anak ni Eliphaz kay Timna. Ito ang mga apo ni Esau kay Ada. Ito naman ang mga apo ni Esau kay Reuel, na anak ni Basemat: Nahat, Zera, Sama, at Miza. Ang mga anak ni Esau kay Aholibama, anak ni Ana at apo ni Sibeon, ay sina Heus, Halam, at Kore. Ito ang mga pinuno sa lahi ni Esau: Teman, Omar, Sepho, at Kanas, Kore, Gatam, at Amalek. Mga anak ni Eliphaz na kanyang panganay at apo ni Ada. Sila'y naging pinuno sa lupain ng Edom. Naging mga pinuno rin sa lupain ng Edom sina Nahat, Zera, Sama, at Misa na mga anak ni Reuel. Sila ang mga apo ni Esau kay Basemat. Sina Heus, Halam, at Kore ang naging pinuno ng mga anak ni Esau kay Aholibama, anak ni Ana. Ang mga iyan ang naging pinuno sa lahi ni Esau. Ang lahi ni Seir. Ito ang mga anak ni Seir, ang Horeyo: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Ezer, at Disan. Sila ang mga pinuno ng mga Horeyo at taal na taga roon. Ang mga anak ni Lotan ay sina Hori at Heman. Si Timna ay kapatid na babae ni Lotan. Ito naman ang mga anak ni Sobal: Alvan, Manahat, Ebal, Sepho, at Onam. At kay Sibeon naman ay sina Aya at Ana. Si Ana ang nakatuklas ng mainit na bukal sa ilang samantalang inaalagaan ang mga asno ng kanyang ama. Ang anak ni Ana ay si Dison at ang kapatid nitong babae na si Aholibama. Ang mga anak naman ni Dison ay sina Hemdan, Esban, Itran, at Keran. Sina Bilhan, Saavan, at Akan ang mga anak naman ni Ezer. At ang kay Disan ay sina Hus at Aran. Ito ang mga pinuno ng mga Horeyo sa lupain ng Seir ayon sa kanilang angkan: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Ezer, at Disan. Ang mga hari ng Edom. Ito naman ang naging hari sa lupain ng Edom bago nagkaroon ng haring Israelita. Si Bela, ang anak ni Beor, ay naghari sa lungsod ng Dinaba. Pagkamatay niya, pumalit si Hobab na anak ni Zera, taga Bosra. Nang mamatay naman si Hobab, pumalit si Husam na Temanita. Namatay si Husam at tumalili naman si Hadad, anak ni Bedad, at tumalo sa mga Midyanita sa lupain ng Moab. Avit ang tawag ng kanyang lungsod. Pagkamatay ni Hadad, siya'y pinalitan ni Samla na taga Masreka. Si Saul namang taga Rehoboth sa Euphrates ang sumunod na namahala pagkamatay ni Samla. Pagkamatay ni Saul, ang naghari ay si Baal-Hanan na anak ni Akbor. Pagkamatay ni Baal-Hanan, pumalit si Hadar. Ang ngalan ng lungsod niya ay Pau. Si Mehetabel na anak ni Matred at apo ni Mesahab ang kanyang asawa. Ito ang naging liping nagmula kay Esau ayon sa kanilang tirahan: Timna, Alva, Hetet,
Aholibama, Ela, at Pinon, Kenas, Teman, at Mibsar, Magdiel at Iram. Ito ang mga bansa ng Edom ayon sa kanilang tirahan. Si Esau ang ninuno ng mga Edomita. Si Jose at ang kanyang mga kapatid, ika-37 kabanata. Si Jacob ay nanatili sa Kanaan na tinitirahan ng kanyang ama. Ito ang kanyang kasaysayan. Nang si Jose ay 17 taon na, nag-aalaga siya ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid sa ama, ang mga anak ni Bilha at Silpa. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito'y isinumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Ginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Minsan na naginip siya at lalo silang namuhi nang ito'y sabihin niya. Napanaginipan ko, wika ni Jose, na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo raw ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ng inyong mga binigkis. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila, at lalo silang nagalit kay Jose. Nanaginip uli si Jose at sinalaysay sa kanyang mga kapatid. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan, at 11 bituin ay yumukod sa aking harapan. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami, ng iyong ina't mga kapatid ay yuyukod sa harapan mo? Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid, hindi naman ito ubos maisip ng kanyang ama. Ipinagbili si Jose at dinala sa Ehipto. Nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Opo, tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, "Tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Bumalik ka agad at ang malaman ko." Lumakad nga si Jose. Sumapit siya sa Sikem sa lambak ng Hebron. Nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. "Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan," tugon nito. "Saan ko po kaya sila makikita?" Sinabi ng lalaki, "Umalis na sila at ang dinig ko'y sa Dotan pupunta." Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ng mga kapatid. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito, nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon. At sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, Huwag nating patayin, huwag nating siyang pagbuhatan ng kamay, ihulog na lamang natin sa balon." Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at pinagbili sa halagang 20 pirasong pilak at si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Pagbabalik ni Ruben sa balon, nakita niyang wala na roon si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, ginahak niya ang kanyang damit. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid at ang sabi, "Wala na sa balon si Jose. Ano ang gagawin ko ngayon?" Nagpatay sila ng kambing at itinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose. Pagkatapos, dinala nila ito sa kanilang ama at sinabi, "Nakita po namin ang damit na ito. Tingnan nga ninyo kung ito ang sa mahal ninyong anak." Nakilala niya agad ang damit. Kanya nga ito. Pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko. Pihong nagka-luray-luray ang kanyang katawan. Ginahak ni Jacob ang suot niyang damit at nagpamigkis ng kayong itim. Ipinaglugsa niya ng mahabang panahon ang kanyang anak. Inaluso siya ng lahat niyang mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimighati. Sinabi niya, "Mamamatay na akong nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak na ito." Patuloy niyang
Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Samantala, pagdating sa Ehipto, si Jose pinagbili ng mga Ismailita kay Potifar, punong kawal ng Faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Si Huda at si Tamar. Hindi nagtagal at humiwalay si Huda sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa Adulam at nakipanirahan kay Hira. Napangasawa niya roon ang anak ni Suwa, isang Kananeo. Nagkaanak sila ng 3 lalaki. Erang ay pinangalan sa panganay, ang pangalaway Onan, at Sela naman ang pangatlo. Si Huda ay nasa Kisib nang ipinanganak si Sela. Pinapag-asawa ni Huda ang kanyang panganay na si at ang napangasawa nito ay si Tamar. Napakasama ng ugali ni kaya't nagalit sa kanya si Yahweh at siya'y pinatay. Kaya't sinabi ni Huda kay Onan, "Tungkulin mong sipingan ang balo ng iyong kapatid upang magkaroon siya ng mga anak sa pamamagitan mo." Alam ni Onan na hindi ituturing na kanya ang magiging anak niya sa kanyang hipag. Kaya't itinatapon niya sa labas ang kanyang binhi upang huwag magkaanak ang kanyang kapatid sa pamamagitan niya. Ito'y kasuklam-suklam kay Yahweh, kaya't pinatay rin siya. Sinabi ni Huda kay Tamar, "Umuwi ka na muna sa inyo at hintayin mong lumaki ang bunso kong si Sela." Sinabi niya ito dahil sa takot na baka mangyari kay Sela ang sinapit ng kanyang mga kapatid. Kaya't umuwi muna si Tamar sa kanyang ama. Hindi nagtagal at namatay ang asawa ni Judah. Matapos ang pagluluksa, nagpunta si Huda sa Timnat para tingnan ang paggugupit ng kanyang mga tupa. Kasama niya ang kaibigan niyang si Hira na taga Adulam. May nagsabi kay Tamar na pupunta sa Timnat ang kanyang biyanan. Pagkarinig nito, hinubad niya ang kanyang damit panluksa. Nagtalokbong siya at naupo sa pagpasok ng Inaim, bayang nadadaanan patungo sa Timnat. Ginawa niya ito pagkat alam niyang binata na si Sela, ngunit hindi pa rin pinakakasal ng kanyang biyanan. Nakita ni Huda si Tamar, inakala niyang ito'y patutot sapagkat may takip ang muka. Lumapit siya at sinabi, "Halika't paligayahin mo ako." Hindi niya alam na ito ang kanyang manugang. "Anong ibabayad mo sa akin?" tanong ng babae. Sumagot si Huda, "Padadalhan kita ng isang batang kambing." "Payag ako," sabi ng babae, "kung bibigyan mo ako ng isang sangla hanggat hindi ko tinatanggap ang ipadadala mo." "Anong sangla ang gusto mo?" tanong ni Huda. Sumagot siya, "Ang iyong singsing na pantatak kasama ang kadena at ang tungkod mo." Ibinigay niya ang hinihingi ng babae at sila'y nagsiping. Nagdalang tao si Tamar. Pagkatapos umuwi siya at inalis ang kanyang talukbong at sinuot ng muli ang kanyang damit panluksa. Pag-uwi ni Huda, sinugo niya ang kaibigan niyang taga Adulam upang dalhin sa babae ang pinangako niyang kambing at kunin naman ang iniwang sanla. Nagtanong-tanong siya sa mga lalaking taga roon at ang sagot ng mga ito'y walang gayong babae roon. Nagbalik kay Huda ang kanyang kaibigan at sinabi ang naging bunga ng kanyang lakad. Kaya't sinabi ni Huda, "Hayaan mo na sa kanya ang iniwan kong sangla. Baka tayo pagtawanan pa ng mga tao. Dinala mo na sa kanya ang kambing, ngunit wala siya roon." Makaraan ng 3 buwan, may nagsabi kay Huda, "Ang manugang mong si Tamar ay naglaro ng apoy at ngayon nagdadalang tao. Ilabas ninyo siya at sunugin," ang utos ni Huda. Habang siya'y kinaladkad na palabas, pinasabi niya sa kanyang biyanan, "Ang may-ari ng mga ito ang nakabuntis sa akin. Tingnan mo kung kanino ang singsing, kadena at tungkod na ito." Nakilala ni Huda ang iniwan niyang sangla, kaya't sinabi niya, "Wala siyang kasalanan, ako ang nagkulang. Dapat siya ipinakasal ko kay Sela at hindi niya ito muling sinipingan." Dumating ang panahon ng pagluluwal ni Tamar at nasumpong ang kambal ng kanyang iluluwal, samantalang siya ay nagdaramdam. Lumabas ang kamay ng isa at ito'y tinalian ng hilot ng pulang sinulid upang makilala ang unang inianak. Ngunit inuurong ng sanggol ang kanyang kamay at naunang lumabas ang kanyang kambal. Sinabi ng hilot, "Ano't nakipagsiksikan kang palabas?" Dahil dito, Fares ang pinangalan sa bata. Ang sanggol na may taling pulang sinulid ang huling iniluwal at ito'y pinangalan ng Sara.
Ang mabuting balita ayon kay Mateo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang magliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang anak ng tao. Walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambayan ay tinawag niyang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Ang dapat katakutan, kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo, sa lihim, uulitin niyo sa liwanag, at ang binubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawang isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kaloob ng inyong ama. Maging ang buhok ninyo bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Pagkilala kay Kristo. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtawa sa akin sa harapan ng mga tao ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Hindi kapayapaan kundi tabak. Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Mga gantimpala. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang sinong mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isang maliit na tao na ito, dahil ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyo, tatanggap siya ng gantimpala.